Sa linyang telepono si Ginoong Nathaniel Cruz, si Mang Tani, GMA Resident Meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Apo. Mang Tani, una muna, ito pong EGAY, yung Chanhom, ano po ang posibilidad nga po na makaapekto ito ng gusto sa ating bansa? Well, unang-una, posibleng makaapekto ito, Jiggy, yung si Typhoon Chanhom. Pero yun nga, medyo may kalayuan pa ito dahil inaasahan natin kung hindi magbabago yung galaw at direksyon nito ay maaaring next week pa ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, yung kanyang posisyon na kung saan ay nakikita natin na malayo pero nasa may silangan ng ating bansa, ang nagiging papel niya, Jiggy, ay humahatak na yan nung habagat kahit na ganyang pakalayon dahil nga sa ito ay isa ng malakas na bagyo, Jiggy. Apo, yun nga Mang Tani, habagat ba yung ang lalaki ng alon dito sa Ormoc kahit sa Pantalan na lang, hirap na hirap yung mga rescuers, yung mga divers na maisaayos yung pwesto nitong Nirvana. So ito ba'y epekto na ho ng habagat talaga? Yes, Jiggy. Unang-una kasi, halos yung yung nagpapalakas ng habagat. Unang-una, itong si EGAY na nasa may silangan ng Luzon. At pangalawa nga ay meron na rin epekto, yung indirect effect nitong si Chanhom habang lumalapit dito sa atin. So habang nandyan yung dalawang weather system na yan, Jiggy, asahan natin na yung lakas ng habagat actually dyan nararamdaman sa Visayas, sa may Palawan, dyan sa Mindoro provinces hanggang sa Bicol, Jiggy. Opo, kasi nga po yung karaniwan may kahit papaano pag nagtanghali o medyo umagang-umaga, may pahinga itong dagat. Pero mula pa ho nung umagang-umaga kanina hanggang ngayon, talagang parang galit na galit at humahampas talaga sa pader nitong Pantalan. Pero itong si Chanhom, posible maging super typhoon. Ano ho ang nakikita niyo sa data? Pwede ho ba? Posible ba ito na pumasok o mag-landfall? Ano po ang data so far, Mang Tani? Oh yes, Jiggy, sa ngayon ay tumataas yung tsansa nitong si Chanhom na pumasok sa PAR. Yun nga lamang, hindi ito direktang tatama o magla-landfall sa alinmang bahagi ng ating bansa dahil maaaring ito ay tumama dyan sa may pumasok sa may northeastern border ng Philippine Area of Responsibility. Pero ganun pa man, Jiggy, kahit na hindi ito tumama, yung kanyang posisyon at yung kanyang lakas na halos isang napakalakas na bagyo, malaking bagay yan para tuloy-tuloy na humatak ng hanging habagat. At yun nga, una muna dyan sa Visayas, so hindi lamang ngayong maghapon mararamdaman, Jiggy, yung epekto ng hanging habagat dyan sa Visayas, maging sa kinalalagyan mo, kung hindi hanggang weekend, Jiggy, ay posible yung malakas na habagat sa malaking bahagi ng Visayas. Opo, so medyo mahihirapan po itong talaga mga divers na ipwesto na maayos itong baka. Mang Tani, bilang panghuli po, ano po ang paalala niyo sa mga kababayan natin, lalo yung mga mangingisda dahil po sa sitwasyon ng ating panahon sa ngayon? Ano po ang inyong advice? Ito ang isang natin, Jiggy, maaaring isipin nila yung bagyo nandyan sa may Luzon, yung tropical storm EGAY, kaya malayo sa Visayas, mukhang sabihin nila walang dapat alalahanin. Pero nakikita po natin ngayon yung mapa ng Pilipinas na kung saan maraming kulay pula, lalo na dyan sa Visayas. Yan po yung indirect effect nitong bagyong si EGAY. Maging yung pinag-uusapan nating malayong bagyong si Chanhom, yung pong kulay pula na yan sa buong Visayas, sanhi po yan ng malakas na hangin habagat. Kaya huwag niyo pong ipagwalang bahala na malayo itong bagyong EGAY sa Visayas. Pero dahil sa malakas na habagat, maging ang Palawan, Mindoro, yung Southern Luzon, at northern seaboard ng Mindanao ay epektado po ng malakas na habagat, kaya pinapayuhan yung mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot at hindi lamang po yan ngayong araw na ito at posibleng hanggang weekend. Ganyan yung maranasang maalong karagatan, Jiggy. At syempre, yung dadaanan ng bagyong si EGAY dyan sa may northern Luzon, hindi lamang maalong karagatan ang dapat pagandahan, kung hindi masungit na lagay ng panahon, mayroong mga bugso ng hangin at maulan. Maging dito sa Metro Manila, Jiggy, weekend weather natin, mas mataas ang tsansang maghapon na magkaroon ng mga pagulan. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon sa Ginoong Nathaniel Cruz,
GMA resident meteorologist. Maraming salamat, Mang Tani. Walang anuman, Jiggy.